Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang pelikula noong panahon ng Hapones at ang mga temang nakapaloob dito. Noong pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, ginamit nila ang pelikula bilang isang kasangkapan ng propaganda upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at makuha ang loob ng mga Pilipino. Isa sa mga pelikulang ito ay ang Dawn of Freedom, na idinirect ni Abi Yucata at Geralda de Leon. Layunin nitong ipakita ang pananakop ng mga Hapones bilang isang pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga Amerikano. Bukod sa propaganda, ginamit din ang komedya upang palawakin ang kanilang impluwensya at ilan sa mga kilalang komedyanteng Pilipino noon ay sina Pugo at Tugo, na kalaunan ay naging Tuguwing at Puguwing dahil sa pagbabawal ng mga Hapones sa mga pangalan na tunog Amerikano. Ang mga pelikula noong panahong ito ay umiikot sa mga temang digmaan, propaganda at kabayanihan. Ilan sa mga halimbawa ng pelikulang may ganitong tema ay ang Garrison 13 noong 1946, isang pelikulang nagpapakita ng mga pangyayari sa ilalim ng mga Hapones. Dugo ng Bayan, 1946, isang kwento ng katapangan ng mga Pilipinong lumalaban sa pananakop, walang kamatayan at gerilya. Nagpapakita ng buhay ng mga gerilya na nakipaglaban para sa kalayaan. Dahil sa karanasang ito, nagsimulang umusbong ang realismo sa pelikula sa Pilipinas. Ang mga pelikula ay hindi na lamang kathang-isip, kundi naglalaman ng totoong kwento at realidad ng buhay ng mga Pilipino. Dahil dito, naging tanyag ang komedya at drama sa mga pelikulang Pilipino. Sa panahong ito rin na itatag ang ilang award-giving bodies sa pelikula tulad ng Maria Clara Award at FAMAS bilang pagkikilala sa mga kahangahangang pelikula at sa aktor sa industriya. Sa kabuuan, ang panahon ng Hapones sa pelikulang Pilipino ay isang yugto ng propaganda, pagsubok at pagsilang na realismo sa sining ng pelikula. Bagaman puno ito ng hamon, nagbigay daan ito sa pagbabago at pag-unlad ng pelikulang Pilipino. Maraming salamat sa inyo.